ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Mabilas do sa isa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas. Mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Webes ng edisyon Mayo 8, 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sa tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Taros. Ululupod kita sa bunga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabiyanan sa aton nga pagpangalaga. Mga kabiyanan kita ayon kita nga nagapanghandaman para sa May 12 midterm election. Ang mga nagkalain-lain ng mga government agencies para yun sa pagprepara sa nadiri mga kabiyanan ng Bureau of Jail Management and Technology Region 6. Ginapreparahan nila ang pagboto sa masobra 6,000 na PDLs. Lakip pa diri ang Negros kag Bacolod ha. Explain sa aton sa taga BJP Region 6 nati ara pa sila sa transition period. Ang Negros kag Bacolod ara pa sa ilang area of responsibility, kalakip pa sa ilang area of responsibility. Pati nato sa inyo karon diri sa aton nga pagpangalaga ng interview naton kay Jail Senior Inspector Attorney John Van Ray Umadhay. Ano ba lang ilang mga preparasyon samtang mga kabiyanan 3rd Infantry Division Philippine Army nag-deploy na sa masobray sa kalibo nga personnel para sa May 12 midterm election. Nag-send off sila sa Martes, May 6 kag subong naka-deploy na sa mga strategic na lugar. Malantaman ang role sa Philippine Army sa election. In-support din sila sa PNP. Kinanglan sa PNP sa suporta. Pero dapat may clearance sinaanay halin sa COMELEC. Ang 3rd Infantry Division Philippine Army ginapamunuan ni Major General Michael Samson, ang commanding officer sa 3rd ID. Pinagpatigayon mangani siya sa inspeksyon kahapon sa mga Election Monitoring Action Center. Ang purpose ni may central hub para sa data collection, madasig ang pagkuha sa mga data kag mapalaknag, mapahibalo dayon ang atong mga katapo sa media kalakip ang Radyo Pilipinas Iloilo. Nanglan nga maka-disseminate dayon mga talalupang doon ng impormasyon para man nga ating makahatag man guide sa aton nga mga pumuluyo sa mga nagakalatabo diri sa aton sa pag-iwan sa May elections, May 12 midterm elections. Trending subong bala sa social media ng mga tinaga ng kamangay. Kamangay kuno sa butante. Basta kung bugosing maminsaron nyo sa inyong ginapatihan ng kandidato, pagbalaan nyo magadalas ang progreso sa inyong mga komunidad, amo ng inyong suportahan kung sa kagulang. Kaya kita sa mga ina-endorso diri, no? Aton lang yan, dapat may talaksan din ka mo, may standard ka mo sa pagpili sa inyong mga kandidato. Saron yung mga kabyanan, umpisa kita sa senador, ha?
danan sa isa ka senador mag-ubra sa mga lagi, mag-amend sa mga lagi man dira nga maka-benefit, makabulig sa aton nga mga Pilipino. Di paano na lang ina kung hindi ka bando ang inyong inpili, maano na ito siya sa Senado. Ano na dapat ito kami sa ron natin. Hindi nga ay nakita ka lang sa amunihan, kilala ka lang hindi siya sa TV. Hindi pwede na. Dapat ma-educate ka mo, no? Ma-educate ka mo kung anong ilang track record, ang tinuig nilang experience pero para naman sa mga baguhanon ng mga kandidato, hindi subong pa lang masapak sa politika. Kung may maayo na lang siya yung performance, hindi siya magsulod sa public service. Pwede nyo na sila yung matagaan sa chance. Importante, wala sa issue sa corruption. Kag sa pagit, dapat wala sa involvement sa anuman nga illegal na buluhaton. Kaya nagapati kita, kung hindi corrupt, wala sa involvement sa illegal activities. Nagapati kita na magasanyo ng inyong komunidad. Makita nyo man ang mga lugar na hindi corrupt ang ilang leader. Malayo na ang nalabot nila. Kung pag-asenso lang ang pag-asenso. 12 minutos magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabiyanan, nag-umpisa na ang conclave kahapon. Makita na ito, no? Makita ito, no? Bypass ang may pilian nga bagong San Papa. So, subong or karon sa hapon mga 4:30 na expect may masunod pagit sila nga iwat naman sila sa 3D eye sila basta nga magwa itong so silingon wala pa sila sa may San Papa. Pero sa nakita naton hindi niya pareho sa eleksyon naton ha, may mga taga-ay ayuda mga kabyanan sa ron yung gate pagpapamilyo pinagdahanglan sa naton ng mga cardinal electors kay ara sa ila ang pagpili sa nasunod na leader Catholic sa data nga nakuha na ito 1.4 billion ang komunidad at least 89 votes 2/3 sa naga-vote mga kabiyanan. Nagapati kita may ano pa kita sa nakita na to may time pa kita na sila nga maminsar mamalandong kung sino ang ilan na kaya hindi niya basta-basta na responsibilidad bilyon tao 15 minutos makaligid sa takna ang alas 2 sa hapon subantayan karon ng mga alas 4:30 tapos alas 6 pagid karon sa gabi ng mga schedule sa pagkuha sa aso. Okay, so if wala sang napili sa first day, may 4 rounds of voting kada adlaw. So amo ni karon alas 10:30 karon sa Rome, alas 4:30 diri karon sa hapon tayo hindi tapos ang atong head numbers was. Tapos alas 12 sa punto dito sa Rome, alas 6 sa gabi. Ikatatlo pagid nga round alas 11:30 karon sa gabi Manila time na ina mga kabiyan.
dito naman niya sa Rome alas 7 sa gabi. So kada adlaw 4 rounds of voting. Hindi manigar kita nga mga Pilipino bunggo sa atong suporta sa mga Filipino Cardinals. Kundi atong lagi dyan nga mahimong subong. Hindi kita pwede nga mga panya. Atong lagi dyan si Cardinal Tagle ba niya biyang napilian lipay gid kita. Lipay gid kita isa ka Pilipino ang mapilian. Nakita man nato inbilin ni Pope Francis sa Catholic Church, hindi basta-basta. Kita naton nga di kapable man si Cardinal Tagle. Next, masiling na naton para ina sa kamot sa aton ng mga cardinal electors. Minutos magaligid sa takna ang alas 2 sa hapon. Maghahatag lang kita sa pila ka mga panunggo, magabalik lang ang programa Bantay Man. Ngayong panahon na ng kampanya para sa national at local elections, ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ang mga kaganapan kaugnay ng May 12, 2025 elections. Hatol ng Bayan 2025. Ang mga paghahanda, ang kampanya, ang pagboto, hanggang sa proklamasyon ng mga nagwagi. Hatol ng Bayan 2025. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage. Hatol ng Bayan 2025. Mangkot lang ko tani Simo. Kau ya si Tol? Si Tol, tanan natubras ang 3 gigs loss ang nagdigad na pandemya. Amon na waay naputol ang tubig, internet, kag kuryente namon. Pero hindi electrician man ako. Ikaw si Tol, how? Si Tol, ang kapangita paagi na makabiyahe man kami mga riders, bisan wala kami plaka, tungod sa iya, waay naguntat ang amon ubra. Pero hindi Hi, ikaw ya si Tol? Si Tol, ginduso niya ang Maritime Zones Act. Tungod sini, waay madula ang atong depensa kag kinamatarong sa West Philippine Sea. Pero hindi Na, hinahanap mo raw ako. Tol, salamat gid kay ginbuligan mo ang mga estudyante para makukuha sang mubo ng internet load. Kung pwede ko magboto, iboto tagid kaya. Promise? Promise! Kay Tol, ang bulig wala untad. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, ang Tol ng bawat Pilipino. Political ad day for Abante Bisna Party List, Dear Ama Avenue, Cebu City. Paid by Manhogan and Sarahan, 17A Cruz, Barangay Amos, Navotas City. Madalas inaarya ng mga magsasaka ang mababang farm gate price ng palay. Pero sa Price Range Scheme o Pricers Program, mataas ang buying price ng NFA para mahikayat silang magbenta ng ani sa pamahalaan. Yun ang aming ginagawa na masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Nung pinatupad namin ang pricers and up to this time, more than 8 days ang buffer stock natin. So we're nearing the target of 9 days. Happy na ang magsasaka. Nakatulong pa sila sa food security ng bansa. Kaagapay ang gobyerno sa pagtiyak na may pagkain sa bawat hapag sa oras ng sakuna. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments, at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, sama-sama, gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy.
Patuloy tayo sa pagdadagdag at pagpapataas ng kalidad ng ating mga ospital at mga specialty center. Pangako yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya naman, positibo ang pagtanggap ng mga kababayan natin sa Pampanga sa layuning maipatayo ang Clark Multi-Specialty Medical Center, isang proyektong katuwang ang Clark Development Corporation at ibang sanay ng pamahalaan at pribadong sektor. Ayon kay Lailani, isang residente ng Pampanga, magiging mas accessible na ang serbisyong pang-medikal sa kanilang lugar. Very good kasi accessible sa mga tao. Sana lahat ay pwede makagamit nun. Mahirap ka, nasa middle class ka, natutulong yun para sa mga tao dito nakatira o karating bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang EcoZone Program sinimulan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay nakapagbigay na ng 1.8 milyong trabaho sa ating mga kababayan at sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 27 economic zones na ang naiproklama ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Ibig sabihin ito ay mas maraming oportunidad ng trabaho para sa mga Pilipino. Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs, but quality and competitive jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Under President Ferdinand Marcos Jr.'s administration, malaking bahagi ang economic zones sa Cavite sa pagtulak ng 2.73 trillion peso investment pledges sa kanyang termino. Dahil dito, makakaasa ng marami pang katulad ni Bob Bismonte ang mabibigyan ng oportunidad sa bayan ng Cavite para maipakita ang galing ng Pilipino. So ang aking pong posisyon ay design director. Nag-formulate po kami ng ibang klaseng mga liquid resin para sa iba-ibang industry. Medical resin, dental resin, kahit po sa automotive ginagamit na rin yung aming machine. Ang pinaka-reason namin is we innovate products for Filipinos that could compete around the world. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Magiging maayos po yung mga magninegosyo dito dahil maganda na yung kanilang lugar, hindi tulad doon sa mga tabi ng karsada na nagkakaroon ng traffic, nagiging risk pa sila doon sa kanilang mga kalusugan dahil po yung mga emissions ng mga sasakyan. Isa sa inaabangang proyekto ngayon ng SM Prime Holdings Incorporated sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay, ang 360-hectare reclamation project na tatawaging SM Smart City. Sa kasalukuyan, dinidevelop na ang lupa nito sa harap ng Mall of Asia Complex at inaasang matatapos ang proyekto sa 2028. Ipinapangako ng SM Prime katulong ng ating pamahalaan na hihigitan pa nila ang tagumpay ng SM Mall of Asia Reclamation at sa pamamagitan nito ay mas mapagyaman pa ang ating business district. Maparami ang magagandang oportunidad, trabaho at pagkakakitaan ng bawat tao. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas, mas posible, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Boracay, one of the best islands in the world. Upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng isla, pinanawig ng pamahalaan Marcos ang water drainage system ng Boracay. Suportado ng DOT TESA ang adhikain ng Pangulo. Kaya ito pong Boracay talagang binabantayan namin, pinoprotektahan namin, sinusuportahan po namin ang mga pangangailangan niya para ma-maintain niya yung standard as an iconic destination, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. It is a milestone not only for the Queen City of the South and the whole province of Cebu, but for the entire country, as the opening of this museum brings to the fore our rich natural, cultural, and artistic treasures. Sa ilalim ng pamahalaang Marcos, ang makasaysayang Aduana Building ay isinaayos upang maging National Museum of the Philippines sa Cebu. Katawan ng Chief Operating Officer ng DOT TESA na si Mark Lapid sa pagbubukas ng ika-16 na National Museum sa bansa. We always support historical, cultural,
cultural and heritage tourism projects namin. Napakalaki kasing bagay ng pagpapahalaga. Very historical po kasi ang ating bansa. Sinuportahan namin with National Museum, yung Malacanang sa Cebu. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. 26 minutos, mga kaligid sa takdang alas 2 sa hapon, padayon kamo nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Banwa. It's time konta ang report ni Janelle Baclay, ang traffic rerouting sa may kantanan ini sa hiwaton nga meeting di avanse sang Team Uswag. Kaunta ang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas, report. O alas 3 subong hapon pagkasiraduhan ng mga mayor ng mga dalanon dira sa may distrito sang Lapas kasunod sang pagkahiwaton nga Grand Rally sang Team Uswag subong iya nga hapon. Actually nakapamutang na sang pila ka mga traffic signages kag railings ang ICTTMO sa mga areas nga maapektuhan. May road closure sa Lapas Plaza inihalin sa may area sang Alicias Batsoy sa Havillana Street. One-way traffic man ang igapatuman sa Dalan Huervana halin sa Burgos, Tubtob Corner, Herios. Kagindesignar nga drop-off points, drop-off areas ang Burgos Street sa tubang sang AM Builders sa area ini sang Huervana Street, Herios, kag sa tubang sang Lapas Church. Ang off-site parking areas sa Bypass Road sa Garden of Love sa Barangay Nabitasan, atubang sang Isatyu, Magdalo Street, kag St. Paul's School sa Barangay Tikod naman ang himuon ining parking areas. So kung ano kadamo ang nagligad no nga kadamuon sang crowd, amo maning estimated crowd no galing kay naglain ng ang venues sa nagligad diri sa Diversion Road sa Gaisano Complex. So subong masaylo ini ang Grand Rally sa distrito sang Lapas. Kung tanaw naton ang kampanyahan ay hasta naging lamang ini sa Sabado kung hindi kita magsala. Kag ini ang isa sa mga katapusan nga Grand Rally sang Team Uswag diri sa mibayan sa syudad sang Iloilo. So ang aton sini nga mga traffic personnel from ICTTMO nagapanugyan gid sa aton mga motorista na kung pwede, especially sa mga private vehicles, likawan ang pagpadulong sa distrito sang Lapas kung may makitaan sila ng mga alternative ng mga dalan. Hindi sila magagi dira sa major streets sang Lapas area kay subong hapon alas 3 ipatuman gid ining road closure dira sa may area kasunod sa sining Uswag meeting di abanse nga pagpatigayonon sang Team Uswag Paul. Okay, so balantayan nina no kay ti ligad diri sa Freedom damo nagkanto eh. So kung ano kadamo kadaan tong nagkaladto sang unang adlaw sang kampanya sang Team Uswag, mas madamo pa gid. So posible kay ti Grand Rally na gini daw katapusan na gini nga hugnat sang kampanyahan ay kay gina-expect ini nga pagadugukan sa atong makuturan. Actually subong lang gid nga hapon alauna sa nagpatigayon ang ICTTMO sa meeting agin pangunahan ni retired Colonel Odorico Garbanzos kaupod sa tanan nga mga traffic enforcers nga bulig sa pagdilihir sang traffic partikular dira sa may area sa distrito isang Lapas sa Paul. Okay. Nel, madamo gid. Amo na madurong aton nga report para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamong salamat Janelle Baclay sa report no sa sining traffic rerouting ipatuman sang TTMO kasunod sang hiwaton nga Grand Rally sang Team Uswag. 20 minutos magkaligat sa takna alas 2 sa hapon. Dugang ang mga balita sa pagbalik sa programa Bantay Banwa. Build Better More program ng pamahalaan Marcos tuloy-tuloy ang pag-arangkada maging sa sektor ng turismo. Isa na dito ang pag-upgrade ng mga historical sites sa bansa gaya ng Gat Andres Bonifacio Shrine and Ecotourism Park sa Maragondon, Cavite na pinangunahan ng DOT Tiasa. Ang historical shrine ay pag-alala sa katapangan, determinasyon at pagiging makabayan ni Bonifacio na nawa ay maging inspirasyon sa taong bayan.
Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Naghahanap ka ba ng trabaho? TESDA got you covered. Dahil karamihan ng mga TVET graduate ng TESDA may trabaho agad. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ito ang isa sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. It's really training to trabaho. Na-mention naman yan sa kanyang SONA na 8 out of 10, so 80% of TVET graduates actually find a job, which is a much higher percentage. No? And in certain modalities of training that TESDA does, mas mataas pa sa 80%. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Sa kabila ng tumataas sa tensyon sa West Philippine Sea, naisagawa pa rin ang mga regular na rotation and resupply o remission ng Armed Forces of the Philippines. We are in the business of protecting our territorial imperatives. We are insisting on exercising our sovereign rights. Parte din ito ang pagpapakitang halaga ng administrasyon sa pangunahing pamumuhay ng mga mayang isdang Pilipino sa West Philippine Sea. Katuwang naman dito ang BIFAR at PCG. Todo bantay ang pambansang pulisya sa mga bagong style ng krimen. Tulad ng carjacking noon na rentangay na ngayon sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 1 milyong operasyon ang ikinasa laban sa karnaping. The mission remains to serve and to protect our people. Mula July 2022 hanggang November 2024, nasa 3,000 sospek ng rentangay ang nahuli. Higit 2,700 ang naibalik na sasakyan. Sa bawat matayog at dekalidad na infrastruktura na itinayo sa Subic Bay Freeport Zone ay lalong nabubuo at napagtitibay ang tiwala ng mga namumuhunan sa katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. So we will build better and more. Sinisiguro ng Subic Bay Metropolitan Authority na ang bawat isang gusali ay magiging simbolo ng matatag na ekonomiya na siyang makapaghihikayat ng mga mamumuhunan mula sa pangdaigdigang merkado. Under the Philippine Development Plan, the SBMA is committed to provide quality infrastructure so that our stakeholders will be able to utilize this infrastructure in their business. We are committed to providing quality service so that movement of goods will be seamless and more efficient. We thank the President for the guidance and the leadership and the support so that the SBMA will be able to introduce plans and programs for the stakeholders. Ang tiwala ng mga namumuhunan sa Subic Freeport Zone ay isang makabuluhang aksyong patungo sa mas mayabong na bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang Subic Bay Metropolitan Authority sa pagtupad ng mandato nitong gawing sentro ng pamumuhunan at ekoturismo ang Subic Bay Freeport. Talagang kailangan natin yan, build better more. You keep on improving what you have. Kailangan natin to keep on building and building it better and more of it. That is the way to progress. Sa pamamagitan ng makabagong infrastruktura at maayos na pamamahala, hatid ng SBMA ang mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nabuo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Transparency Initiative. Layo nitong ipakita ang mga tunay na nangyayari habang iginigiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Our interests are clear. They lie in ensuring that the universal and unified character of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and in the final and binding determinations of the South China Sea Arbitration Award
of 2016 are firmly and consistently upheld. Sa 6 minutos, magkiligid sa takna alas 2 sa hapon, padayon ka mong nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Banwa. Kabilang masobra 6,000 persons deprived of liberty ang magaboto sa May 12 midterm elections. Kag ini, no? Kabahin man sang katuyuan sang Bureau of Jail Management and Penology ma-exercise sang mga registered voters naton, ng mga PDLs, ang ilang right to suffrage. Ipabati natin sa inyo ang interview kay Jail Senior Inspector Ray Omadhay, ang spokesperson sa BJMP Region 6. Senior Inspector Captain Omadhay, sir, ano ang mga pagpanghanda naton, sir, no? Sa pag-boto sa mga PDLs naton diri sa Region 6? Actually, right now, ang BJMP Regional Office 6, pag-pamuno ni Jail Chief Superintendent sa Penology, na actually we are all prepared. May ara na kompleto ng mga issuances and circulars na needed in order pag-implement naman handle sa pagboto sa mga PDLs for this coming 2025 elections. Attorney, ano kadamo nga PDLs ang magaboto sa handle sa pagboto sa mga PDLs for this coming 2025 elections. Attorney, ano kadamo nga PDLs ang magaboto sa May 12 midterm elections? Based on the records, may kita 6,561 ng mga registered PDL voters all over Western Visayas. So, may ara. So, ang pinakadako diri is coming from the Negros Occidental province, including Bacolod City, nga may ara 4,001 registered PDLs. Okay. So, ang ining 6,561 yun ni sir, dala pa ang Negros kag Bacolod. Yes, sir. Right now, dahil may ara na kita lagi regarding sa pag-create sang ang BJMP right now is on the transition period pa lang. Okay. And ang Negros Occidental is part still and pagyapan sa BJMP Region 6. Okay. So in all of these elections, ang operation ang pag-implement will still cover introduce Negros Occidental. Okay. Sir, sa May 12, ano ang proseso sang pagboto sini sang mga PDLs naton? May mga taga-COMELEC ba lang ang magapadulong dira, madala balota ng mga processor? Actually, ang pagcast ng pangboto sa ating PDLs, may kita ng mga natawag on-site precincts which are situated inside our jail facilities. So, ang pagboto nila, they don't have to go sa jail facilities. Okay. Dito mismo sa loob ng jails,
they can cast their votes. So may mga COMELEC officers and personnel that will assist in the casting of their votes. As well as ang ating vigilante personnel will be the one to secure and manage ang overall peaceful ng mga pagboto. Okay. Baling matabo ni sir, ang taga-COMELEC madalas ang balota kag dira maboto nga aton nga mga PDLs na siling mga on-site nga mga precincts. Tapos sila na to yung magulo abi sir sa mga automated counting machine bali ang taga-COMELEC. Yes, sir. Mismo nga mga COMELEC personnel ang magakadto mag-assist, and kami sa vigilante will be the one to secure para mahimo nga tawhay credible kag secure ang pagboto sa mga PDL. So in all over Visayas, the 78 precincts located in our jail facilities. So ang mga mga jail facilities like Bacolod City and Iloilo City, it comprises of several precincts. Rin dito na magboto ang ating mga PDL. Pero pila tanan ang jail facilities under BJMP Region 6, sir? Right now, may kita around 38 mga jail facilities all over Western Visayas. So, it comprises of district jails, city jails, and municipal jails. So. Sir, ining 6,561 female kag male PDLs na initanan? Yes, sir. This 6,561 male and female PDLs and sila, sir. So, roughly around more than 60% of all the PDL population natin sa bilog na Vigilante Regional Office 6 ang magaboto this coming May 2025 elections. Because right now, presently mayara kita around 1,700 na mga PDLs all over Western Visayas. Ang manami lang sir, kiti pisar ngati ara sila sa presuhan, sa jail facility, exercise nila sa gihapon ng ilang right na magboto. Yes, sir. And this also with the help sa COMELEC. Ay previously ang pagboto nila sa ating mga PDLs are only limited sa national candidates. However, with the recent na Supreme Court na decision, gintagaan sa right ang ating mga PDLs to also vote for local candidates. So right now, this coming May 2025 elections, the PDLs will vote for both the local and national candidates. Okay. So first time ini nga ang mga ang mga PDLs naton hindi lang national kundi pati mga local candidates makaboto sila. Actually, since the start around 2010, nagboto na sila national and local. However, there was this petition that was filed around 2016 mga prohibit ang pagboto sa ating mga PDLs for local candidates. So for the two elections from 2016 and the previous elections, wala ka boto ang ating mga PDLs for local. However, just last year, the Supreme Court dismissed the petition na gin-file na i-prohibit ang pagboto sa ating PDLs. That is why very important ang May 2025 elections for our PDLs because in some way matagaan sila chance to elect or to vote ang mga deserving local government officials na makabulig man siyempre sa conditions and plight sa ating mga PDLs sa sulod sa jail facilities natin. Okay. Lastly, sir, ang imo na lang mensahe panawagan sa aton mga ganyan. Okay. So sa ating mga taga-pamati, particularly ang mga relatives sa mga PDLs natin, ang Vigilante Regional Office 6 sa leadership sa Regional Director, si Jail Chief Superintendent sa Mr. Loho, will assure that ang Vigilante is ready. Mayara na kita measures, even contingency measures in order to have this election, ang pagboto sa ating PDLs, peaceful, safe, secure, and mayara integrity. So, amo na ang ma-assure from Vigilante this coming May 2025 elections. Okay.
Patian mga kabiyanan si Jail Senior Inspector Juniven Ray Umanhay, spokesperson sa Bureau of Jail Management and Penology, masobra 6 kalibo ini kalakip pa ang mga jail facilities sa Negros Occidental kag Bacolod. Ito yung in-explain ni Attorney Umanhay, tiara pa sila sa transition period muna nga ara pa sa ila pag inakuk ang Negros kag Bacolod City. So hindi lang national candidates ang pwede nila butuan, pati local candidates. Kaya mismo sa mga voting o kung sa mga jail facilities may mga voting precincts. COMELEC ang magadala balota, magaboto ang mga PDLs kagti ang pagkatapos boto ang mga taga COMELEC naman ang magadala para nga magulo sa mga automated counting machines. Sa dugang panaton nga balita mga kabiyanan ng Iloilo City Police Office gin-activate na nila ining media center kadungan man mga kabiyanan sa pag-activate nila sa Election Monitoring Action Center sa bahin sa ICPO. Ari no, ipabati natin sa inyo ang palipot nga mensahe ni Police Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson sang police o sang Iloilo City Police Office. Importante gidinino nga may media action center para nga mga katapos ang media kaangay naton kung may mga follow-up kita or may mga information kita nga kinahanglan pangayoon ara dayon courtesy of Iloilo City Police Office Media Action Center. Ari ang pagpahayag ni Police Major Sheila May Sangrines. Based sa bahin sa Iloilo City Police Office, kadungan man sa pag-activate sa City Election Monitoring Action Center para sa nagahilapit naton nga National and Local Elections 2025 sa Lunes nga adlaw, Mayo 12. Ini mga pabakod pagid sa pagbinuligay sa mga media stakeholders kag sa PNP sa pagtsekyar kag pagpasiguro nga ang tanan nga mga election-related informations mapalabot naton sa pumuluyo o kon publiko. Kag giniman ang sabat para ka mapunggan ang paglaptas ang mga fake news nga maangot naton sa eleksyon kag mangin central hub para nga kung may mga concerns ang pumuluyo may direkta nga maghahatag sa ila sa real-time information kag mga factual information sa bahin sa ICPO. Batian si Major Sheila May Sangrines ang Iloilo City Police Office, so mas madasig na pagkuha sa mga data, sa mga balita ang lauman nato sa sing pag-activate sa Media Action Center. Kaya kita problema sa ICPO. Ang balita ang pag-istoryahan para si Major Sangrines, harapan si Colonel Kim Legado. Isa lang katawag, kadasig mag-reply kung mga concern kita. Hindi man niya ko ng city director mo ya, dasig mo bala ma-contact. Okay, ang end result sina, may mga balita, madasig na ito pamahibalo sa aton ng mga kaagyan. Kung may mga announcement sila or may mga panugyan sila, nagkapati kita nga bentaha ini sa aton ng mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. 49 minutos makalikat sa taknang alas 2 sa hapon. Mga kabiyanan sa pagtipon sa mga cardinals sa Vatican para magpili sa panibagong Santo Papa with the Filipino cardinal, isa sa mga favorites ang simbahan sa Asia kalabanan with Katoliko with sini ang ilang pumuluyo nakitaan sang pagnubo sang mga nagasulod or naganubo bala ang bokasyon sa pagkapari. Sa statistics, ang isa ka pari nag-cater sa alos 9,000 nga Katoliko. Inisunod kay John Alfred Rabena, Chancellor sa UST Central Seminary, one of the country's oldest. Nag-lead ini sa exhaustion sa pinakabig nila overwork na clergy. Bisan kita na-observe na to, pabisita kita sa St. Vincent Ferrer Seminary, muning ato ni kadwa nga
second home naton ini sa una sa high school kita nakita man nato ng pagbubuo sa numero sa mga nagasulod sa seminaryo kaya ang St. Vincent pwede ka dira ka high school sa senior high school college kung wala ka naman dayan ng high school kinahanglan mo anay mag pre-college kagang theology naman pwede ka sa St. Joseph Regional Seminary dito sa Balabago. Pag nakita natin sa St. Vincent Ferrero nagamay ang mga nagasulod ba na nagapahayag sa interes sa pagkapari. Pero binabisuhan gid sila no di magkampanya para sa kita no way kita kinahanglan nga magkampanya aton lang gid sa nasiling na naton pangamuyuan tagid sila kagti wala kita kabalo base ang pagpili abi no kay Cardinal Tagle bilang bago nga Santo Papa maka revive isang priestly vocation. Lain ang impact abi. 52 minutos magaligat sa takna alas 2 sa hapon dugang ang mga balita patpato naton sa masurug edisyon sang programa Bantay Bantay. Pinapasalamatan nato mga kaugdanan sa technical side. Engineer Roy Louis Kaipang sa studio sa transmit. Mr. Jeffrey Betito. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radio Pilipinas. Radio Publiko. Radio Pilipinas. Radio Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon